Guys, kwentuhan muna tayo. So, kukwento ko sa inyo kung bakit nga ba ako huminto ng pag-aaral. Last 2023, 3 years ago, nakagraduate ako ng 4th year high school. So, grade 10 yun. After nun, huminto na ako. Or hindi ko na ipagpatuloy ang grade 11 and 12 kasi may OJT. May OJT na po. Hindi dahil sa ayoko nang magtuloy ng pag-aaral. Ang dahilan po nito ay ang OJT po kasi is pumupunta sa iba't ibang lugar para makapag-OJT. So, naisip ko kung magtutuloy ako, paano ang mangyayari sa akin kung itutuloy ko ang pag-aaral. Kasi, example, kunwari, kapag nasi-CR ako or naiihi, walang magpapaihi sa akin. Kasi malayo yun. Kung sakali man na may OJT nga, o yun yung sabi ko, may OJT. And then, malalayo ang mga lugar ng OJT. So, nung first year high school ako, hanggang grade 10, walang problema kasi andyan lang naman yung school ko. Dyan lang din dito lang din sa likod namin. So, magkatabi lang. Anytime, pwede akong umuwi. So, pag pinagpatuloy ko po ang pag-aaral ko sa grade 11 and 12, hindi lang po ako ang mahihirapan. Pati na ang mga nag-aalaga sa akin. Kasi nga, ayun nga, sabi ko nga malayo yung may posibilidad na malayo ang mga lugar na pinag-OJT-han. Kaya yun, nag-decide po ako na huwag niyang ituloy, hindi dahil sa ayoko nang mag-aral. Kung hindi, ito po ay may dahilan. At dahil nga sa aking sitwasyon, ang pinakamahihirapan, isang mga nag-aalaga sa akin. Kaya naman po sana, kaya lang. Ayun nga, ako ay may sitwasyon or may kapansanan. Kakayanin ko sana kung wala akong kapansanan. Naikwento ko na sa inyo to noon, kaya lang gusto ko lang ikwento ulit. Para sa mga bagong nandito. Sa mga bagong nakapollow sa akin. Ayun. Sige, sabihin na po natin na naipagpatuloy ko man ang pag-aaral ko o itinuloy ko man. Hindi naman po tayo sigurado kung nakatapos man ako, kunwari. Hindi naman tayo sigurado kung makakahanap ba ako ng trabaho dahil sa kalagayan ko. Hindi naman tayo sigurado kung may aakma pa sa kalagayan ko na trabaho or may nararapat ba sa akin na trabaho.
At isa din po yon sa mga dahilan kung bakit ako huminto sa pag-aaral. Isa pa, okay naman sana na ipagpapatuloy ko homeschool. Homeschool pwede rin naman. Ang naisip ko naman, paano ang pagpaparal sa akin or yung ibabayad sa tuition. Sayang din kasi kung matapos ko man yung pag-aaral, hindi ko din naman magagamit. Kasi nga hindi na tayo sigurado kung makakapagtrabaho ba ako or magagamit ko ba yung kurso na kukuhanin ko. Di ba? So, sana po na ipaliwanag ko po ng maayos sa inyo kung bakit at kung ano yung dahilan. Kung ako lang naman din po itatanungin, kung wala po akong ganitong kalagayan, kung wala po akong kapansanan, ako po ang nagsasabi sa inyo, walang dahilan para huminto sa pag-aaral. Kung hindi ako huminto ngayon, nasa second year college na po ako. Kaya lang, ganito tayo. Ganito yung sitwasyon na ibinigay sa atin. So, kailangan tanggapin. Kailangan magdasal kung ano man ang mararating ko sa buhay. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral. So, ipagdasal niyo ako. Isa din yan sa mga dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng anxiety. Mental anxiety. Isa din yan sa mga dahilan. Simula nung nag-stop ako ng pag-aaral, naiisip ko yung future. At kung nakapagtapos man ako at hindi tayo sigurado kung makakahanap ba ako ng trabaho. Panibagong pag-iisip na naman sa future. At mahihirapan na naman ako. Diba? At isa pa, ang kinakatakot ko, ilan taon na ako ngayon. So, tumatanda na ako 20 years old. So, sa 20 years old na yon, naisip ko, hindi lang ako ang tumatanda. Tumatanda rin ang mga nag-aalaga sa akin. So, ayun din po yung kinakatakot ko. So, ipag-pray nyo na lang po ako. Sama-sama tayong magdasal. Para sa akin, para sa mga kapwa PWD. Sa mga kapwa PWD ko, maswerte kayo na may pagkakataon kayong tapusin ng pag-aaral. Kasi hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon. Meron kayong kakayanin tapusin ang pag-aaral nyo. Tapusin nyo kasi huwag nyo sayangin. Ako kasi magkakaiba tayo ng limitasyon. Kaya kung kayo may pagkakataong tapusin ng pag-aaral, magtrabaho, mas maganda ang naghihintay sa inyo sa future. Ako, hindi ko pa alam kung paano. So, sabahan niyo akong magdasal kung ano ang maibibigay sa akin ng tadhana para sa future. Na-share ko naman sa inyo na yan ang nagpapabigat sa loob ko. Ang pag-isip tungkol sa future at yan ang mga iniiwasan ko muna.
iniiwasan ko dahil yan ang nagpapabigat sa loob ko. At ayokong maapektuhan ang mga taong nakapaligid sa akin. Kaya iniiwasan ko po munang mag-isip. At humihingi po ako ng dasal sa inyo na ipagdasal niyo ako kung ano man ang ibibigay sa akin sa future. Sana po naipaliwanag ko na ng maayos sa inyo. So thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless everyone. God bless us all. Thank you for watching.